So this past few days, naghuna-huna ko sa kong inahan o sa mga nilabay nga mapanganahon, mga around 50 years ago. My earliest recollection sa akong mother is that bata pa ko, gibit-bit ko sa yaya. Pag-quarter na siya, gatas na ako, nga perting inita. Iyan ang ananaon, bali-balihon niya ang cup ba. So, ato makainom ko sa gatas. Mga na akong earliest nga memories akong inahan when I was still a kid. Up to the time nga nagdako na mi. And siguro I'm the only sibling nga nagahulat sa iya every night. Pag uli niya gikan sa TV Pavilion, magulat ko na sa jeep diya sa may London. Kada jeep nga mo para lato na ko inahan nga munaog. And lato niya ako siya nga magdala na siya mga grocery, tabangan ako and so on. So basically murag ako ang pinaka-clingy nga anak sa among upat. And ako sa siguro ang pinaka sigig maoy, no? Kay kanang mahilig mga mga dulaan, mga inana, magilakilak to the point nga magkikayaka sa gaisano sa una. So there's a lot of fun memories nga ma-recall na ako karon sa akong inahan. And sadly ni pass away na siya these past few months. Once we learn nga she's on the terminal stage of her life, then at first marag lisod dawaton, pero eventually na-realize, especially sa ako ang medical personnel, na-realize na ako na naglisod na gid akong inahan. And I think para na ako murag she live a full life. Di na siya magmahay. And I think dili na sad ko sa akong inner part nga maglisod pa siya o magantos. And for me, there's a sad part sa akong self nga mawala ko inahan, but at the same time a relief na dili na siya magantos. So this past few months I already primed myself nga i-accept na lang yun ang kamatuoran that my mom is no longer going to stay with us for long. So last time I was in Cebu a couple of months ago, I made some time to visit her at least 3 times in Cebu from Davao, traveling. And during those times I always spend time, even before, I always spend time with my mom, mutapad sa iyaha, and makigstorya, to talk about the past, to talk about the present. And mind you, my mom has a very good recollection of the past, even though she had dementia. Guwapo pa kay gid ang memory, and hearing niya guwapo sa kayo. But sadly today, it's time for me to say goodbye to my mom. She's a woman whose love, strength, and guidance is what molded me now. But at the same time, I'm really nangay kung pasaylo sa kong inahan nga I'm always away. Akong trabaho is what's keeping me away from her. But whenever I am in the Philippines, I always make some time with her, even be it in Cebu, Davao, or Katiel. So my mother gave me life, love, as well as the wisdom, to keep me going, even though sometimes hard ang atong kinabuhi. Katag siya guidance na ako sa una, na-appreciate ko rin ako. So I'm really thankful to my mom for everything, for giving me this life, for being patient with me when I was still a kid, for all the things, the warmth, pagpa-eskwela, pagpadako na mo. So thankful kay ko sa kong mother, because if not of her, amot asan ito, puluton karon. So dako sa kay ang tabang sa mo.
labi na sa mga magsuon sa kong amahan, tako jud kay tabang kaidan sa kong inahan. So I will always miss my mom and will always love her. I love you, Mom, and I will always carry you with me in my heart wherever I go. So sa iloan jud ko nga even na wala ko diha, even sa imong last day diri sa kalibutan. So sorry, Mama. So rest peacefully, Mama, and kabalo ko malipayon ka nga uban na nimo ang atong mga mahal sa kinabuhi, si Marion, si Papa, sila Lola, ug uban pa mga mahal nato sa kinabuhi. So maghinaot ko nga unta magmalipayon ka sa other side sa world. I love you, Ma, and will always you. Ha? I will always miss you. Okay? I love you. Rest peacefully.